Hi guys! Ayan o, kwentuhan muna tayo. Yan, gusto lang namin i-share yung kina-stressan namin this past month. Ayan, so may mga bagay-bagay syempre din tayong dinideal ng tayo lang. Yan, bago natin i-share, syempre dapat may magawa muna tayo or masolusyonan natin yan. Yan, so last month, ayan, na-stress kami kasi meron kaming na-receive na notice or invoice via email na sinisingil kami for almost $600 ng condo corporation. Yan. Wow! Thank God, it's Friday! Sarap buhay. Yes, off ko na tomorrow. Yung isa dyan may pasok pa. Sa pang-araw. Yan, isa pang araw. Pero maganda naman yung off mo. Sunod-sunod, 3 araw. Ganun talaga. Yes. 10 hours naman ako nag-work. Sana all. Ako kasi syempre Saturday, Sunday yung off. Si Alwin, yan, ay Sunday, Monday, Tuesday. Piruin nyo yun. Ayan. So, anyway, andito tayo ngayon sa bahay. And yung nakikita nyo, yun nga, may delivery kay Alwin galing Amazon. So, in order kasi ito ni Alwin, sabi niya kasi kailangan sa buhay. Ito ay yung pang, ano jack, to? Pang jack. Car jack. Yan, pang car jack. Yan ba, palatan ka. Ano kasi sa akin guys yung parang normal lang na jack. Yung manual na gano'n. So, bumili ako nung sinasaksak na dun sa cigarette, ano na. Yan. So, ano ba yan? Naka-Black Friday sale na ba yan? Yes. Oo, sale siya kasi. Yan, napabili tuloy kami kasi bili ko sale. lang siya ng 66. Yeah, 66. Oh, plus tax, 69 na bawas sa card ko. Ganun. Magkano ba siya dapat? 100 plus eh. Oo, pwede na rin. And then yung isa, ito yun, mali. Ito yung ano ko, jack kasi di ko nakita yung loob eh. So, ito yung pang jack. Yes. Unboxing tayo ngayon, guys. Yep. Mahilig kasi ako ngayon guys sa mga tools talaga. So, totoo lang. Sobra-sobra na rin at yung paglalagyan mo, sumisikip yung cabinet. Yeah. Ito kasi, syempre, kung magta-travel ka, ilalagay ko na sa kotse. So, kailangan yan sa sasakyan. Oo, mahirap. Syempre, hindi natin masasabi na, let's say, maplatan tayo. Ang maganda dito kasi, may case na rin kasi siya. So, tayo, kung maplatan dati, wala tayong ganyan. Meron din naman. Yung manual, yung ganun lang na triangle. So, ito yun. Sinabi ko sa'yo na bilhin na. So, open natin. Magka-idea sila. Yan, testing mo na para... Hindi. Kailangan ko saksak siya dun sa ano. Sige, in case naman may sira yan, saan yan ibabalik? Ipapa-Canada Post mo lang, no? Oo, parang yung, diba sa battery pack ko dati, napakabilis lang nila. So yun, ito lang naman siya guys. Kaya to ng hanggang 5 tons. Yung bigat, yung sasakyan, kaya niyang iangat. Pati ikaw. Pwede. Tapos merong inflator na rin siya. Kasi kumbaga built-in na siya eh. 2-in-1. Okay. So although bumili din talaga ako ng inflator, isa na yung inflator ko. Ayan, no? Hindi ko na alam yan. Siyempre, ano yung mga lalaki talaga. Nilagay ko dun sa cabinet na. Saan? Dun sa taas. Pakita rin namin sa kanila. Yan. Kasi si Alwin, taga-Tambak, ako taga-Imis. Tapos ngayon inimis ko na. Hindi niya na alam kung saan ko inimis. Yan, ito yung isang inflator ko guys. Ano yan? Ang kagandahan kasi dito, kung napanood niyo yung vlog ko na bumili ako ng power station, ito siya. May battery siya. Ano yan? Para saan yan? Sa gulong, panghangin ng gulong. Supportable siya. So, i-charge mo lang yung kanyang power bank. Oh. Wait, hindi ko alam kung paano tanggalin yung power bank. Yan. Tanggal ko na ito eh. Ay, ito. Yan. So, ito lang yung battery niya. Ilalagay mo lang dito. Yan. Tapos yun na, iwan mo lang. Gagana na siya. Ang ganda kasi dito guys, sa power bank na to, maraming tools na pwede. Gagaya na to, may binila ako isa. Ito yun.
Pwede ko yung battery na to, pwede ko ilagay dun sa drill na yun. Okay. So, yun lang naman. Yun lang may share ko. Oh, itabi na yan. At syempre, ano lang naman to for emergency. At least, nandyan lang yan. Pero hindi siya kailangan sa daily life. Ayan. So, at least, ayan na ha. Kompleto na ako. Sabi ko, tama na. Hindi pa kami bibili kung hindi naka-sale yan. So, guys, kung may bibili rin kayo ngayon, Black Friday sale. samantalahin nyo na. May mga sale sa Amazon or kung mapunta man kayo sa mall, at least sulitin nyo kasi yung mga, kung ano yung mga kailangan nyo. Yan. Kasi ngayon yung mga sale na items. Oo, nag-less $50, ganyan, 50 off, ganyan. Yan, piliin nyo. And this is the best time to buy kumpara sa mga regular days na walang sale. Pero kung hindi naman kailangan, wag na kayo bumili. Wag na kayo tumuntong ng mall kung hindi naman kailangan yung mga bibilin. Yan. So, anyways, tara, kwentuhan muna tayo. Ayan, may gusto nga pala akong i-share regarding dito sa bahay. Ayan, so upo muna tayo, guys. Okay. Hi, guys. Ayan, kwentuhan muna tayo. Yan, gusto lang namin i-share yung kina-stressan namin this past month. Ayan, so may mga bagay-bagay syempre din tayong dinideal ng tayo lang. Yan, bago natin i-share, syempre dapat may magawa muna tayo or masolusyonan natin yan. Yan, so last month, ayan, na-stress kami kasi meron kaming na-receive na notice or invoice via email na sinisingil kami for almost $600 ng Condo Corporation. Yan, ibig sabihin yung Condo Corp na nagmamanage dito sa townhouse namin. So, na-share naman din namin dati yung ano, 'di ba, yung mga expenses dito sa bahay. So, yung monthly maintenance fee namin, binabayaran namin yung sa Condo Corp ng $386 per month. So, nagulat kami kasi bigla na lang may invoice na dumating. China-charge kami ng almost $600 without any explanation. Although, nakalagay lang doon na for sod replacement siya. So, SOD. Bilang Pinoy, kasi hindi naman common sa atin yun, what is sod? So, sod replacement. Ano yun? So, napag-google patuloy ako. Diba? Kailangan, ano ba yun? Nandiyan naman lagi si Google. Nandiyan si Google. Ano ba itong sinisingil sa amin? Bago ba to? Yan, syempre, iniisip ko, normal ba to? Kasi baguhan lang din naman talaga kaming homeowner. Wala kaming masyado talagang alam. So, nag-a-adjust pa rin tayo kasi kakalipat lang natin dito nung June. So, ano ba itong sod replacement? So, yun nga, in layman's term, yung sa pagkakaintindi namin, so ni-replace yung lawn or yung grass sa harap kasi nakakalbo. So if you can remember yung mga unang vlogs namin, yung nagtutour kami dito, binisit namin to, or yung mga unang araw namin dito, kalbo na siya. Kalbo na siya. So iniisip namin, or yun nga sabi pa nga ng realtor namin si Kuya Daniel, o baka ano doon, nag-accumulate yung water during winter, so nalulunod yung grass or yung part na yon, kaya walang grass. Kasi nagtaka rin kami, bakit walang tumutubong grass sa area na yun? Brown lang yung area. Brown yung area, tas yung iba green. Yan. So, ibig sabihin, di ba, nung ano pa to, spring, summer. Kasi take note guys, hindi pa kami nakakabili nun. Hindi pa namin siya nabibili to. Kumbaga, nagtutur pa lang kami. Oo, nagganon na. So, parang inisip na lang namin, baka syempre, seasonal, magiging okay din yan. Tutubo din yan. Kasi grass naman yan, syempre, tumutubo, namamatay. And then, yun. Pero, parang, sabi ko, mabigat hindi. It doesn't make sense na sisingilin ako, magbabayad na kami. Parang ganon. Kapag naka-receive ka ng notice, magbabayad ka lang ba? So, gusto ko ng explanation. Normal ba yun? Ayan. So, nag-email ako na, I did not receive any notice or explanation about this. Kasi gusto ko malaman, is it normal? Kasi, bago naman namin to bilhin, nagbasa rin ako ng mga condo documents. Syempre, yung mga basic things, yung mga condo corp, yung responsible sa common area, yung maintenance, yan, yung snow removal, tapos yung maintenance ng grass outside, yung mga ganyan. So, basic yun. Tapos, kapag magiging liable ka lang naman for something kung meron kang fault. So, sabi ko, so pag may damage pala, kami yung magme-maintain, kaya nga kami nagbabayad ng $386 kasi they will take care of everything outside. Kung merong damage sa grass or kung may kailangan nila i-landscape yan, they will take care of it.
Kasi nga sila yung condo corporation taking care of the common area dito sa townhouse. So, sabi ko, hindi pa rin. Hindi tama to. So, it doesn't make sense. Nagtataka talaga ako. Yeah, nung time na yun, talagang sabi niya sa akin, baby, sinisingil tayo ng ganito, Oo, 600. Parang, guys, ang bigat nun, ha? Pwede naman bayaran, matapos lang. Pero sabi ko, hindi tama eh. So, kailangan kong malaman muna. So, nag-email ako. Tsaka naalala din kasi natin talaga, yung area na yun, nung tayo nagtutur dito, meron na kasi yun. Oo. So, sabi ko, liability pala namin yun. Parang gano'n. Sabi ko, ako pa yung, sinisi ko pa sarili ko na, baka hindi ako nagbabasa ng tama. Yung mga gano'n yata, responsibility namin. So, kulang ako sa pagbabasa gano'n. Pero gusto ko pa rin na explanation. Siyempre, meron namang property manager dito. Yun, nagsik ako ng response from them. So, ang nireply lang, sabi, tinanong ko kasi kung para saan to, explain nila kung para saan. Naloka ako sa explanation. Sabi nila, yeah, basically, it is what it is, yung nandun daw sa invoice, which is for sod replacement. So sabi ko, tinatanong ko nga bakit kami magbabayad for sod replacement. I know this is for sod replacement, pero bakit? So, since hindi ako nakakuha ng magandang explanation, siguro yung nag-a-assist lang yun or automatic reply na tao. Siguro. Nag-call na ako yan sa property management. Yan kasi to get an explanation. Pero yun nga, nung unang call ko, nag-explain ako. Ang sabi lang sa akin, we will call you back kasi ang tatawag daw yung taong mag-explain kasi hindi niya daw hawak yung account na yan. So, may account rin kasi syempre, maraming properties na hawak siguro tong company na to. Okay. So, sabi ko, okay, ang dami kong in-explain yung pala may iba pang mag-handle or makakapag-explain sa akin daw properly. Nag-wait ako, pero kasi parang it took them ilang araw pa. So, hindi ako nakaantay. Like, 2 days. Tumawag ulit ako. Yes. Ayoko na mag-antay. 2 days. Baka maka-follow up ako. So, yun, nag-follow up ako. Nakakausap ako ng isang agent na mas nag-assess ng situation. So, dun ko nalaman, sabi daw, nag-send daw sila ng notice sa amin noong August. Oo, sabi ko, wala kami nare-receive na notice. So, sabi ko, ano yung sabi sa notice? So, siya nagbabasa lang doon sa system. Sabi, yun nga, blah, 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 dated August. And then, for sod replacement because of animal urine or animal pee. Yan. So, ibig sabihin, yung damage na yon ay cause ng pet. 'Di ba? Na umiihi dun sa grass. Kaya na-damage yung grass. Kaya dapat magbayad ka. Kasi ikaw ang liable. Wala naman tayong pet. So, sabi ko, parang mas lalong hindi nag-make sense yung invoice. Ba't kami sisingilin? Wala naman kaming pet. Wala kaming dog. Wala kaming cat. 'Di ba? Yeah. And kakalipat lang namin. So, sabi ko, pwedeng previous owner, pero dapat hindi sa amin singilin yun. And dapat, before sila mag-transfer ng title sa amin, na-notify sila kung ano man yung any balance or infraction nila. So, yun nga, nagsabi ako, in-enumerate ko yung sinabi ko na no notice, walang explanation, ba't kami sinisingil, and then they have baseless ground. Walang ka-ground kasi we don't have pets. Kung i-ground nila sa pets yan, wala kami nun. So, hindi kami dapat maging liable. So, sabi, okay, email ko daw sila. So, despite of all the explanation, sabi ko, pwede mo bang i-input na yan sa system? At least, nandun na, then you just forward it. So, sabi, mas maganda daw, mag-email pa rin ako para i-forward nila. So, yun. Nung after that, nag-email na nga ako. So, nag-respond sila na, sige, they will look upon it. And then, after like a day or 2, yun na, na-receive ko na yung notice or infraction. Yan, ganyan. So, ibig sabihin, nakita ko na yung sinasabi nilang pinadala daw nila nung August, which is ngayon ko lang nakikita. And yun nga, tama yung agent na nakausap ko na ang ground daw nila is because of animal urine. Kaya daw na-damage yung grass, kaya daw i-replace nila yung sod, SOD, kaya sisingilin nila kung ano man yung magagastos for that replacement sa amin.
So, ayun, nireplyan ko sila. Ayan, in-enumerate ko na naman yung point ko. Sabi ko, wala akong notice na na-receive. Yeah. Ngayon ko lang nare-receive or nalalaman itong infraction, which is, ang ground na ginamit is because of pet urine. So, sinabi ko, this is baseless kasi wala naman kaming pets. And then, another thing, kung merong damage yan, syempre, basic is that it should be under the coverage of Condo Corporation. So, under the maintenance of Condo Corp. Magiging liable lang ang isang owner if they are at fault. Yeah, kung kasalanan natin. Kung kasalanan namin, okay yun sa amin. Kunwari, iniisip ko, na-damage ba namin yun? Nung naglilipat kami, may naipatong ba kaming kagamitan na naka-damage sa grass? So, wala. Kung, yun nga, dahil sa pet urine na yan, hindi pwedeng singilin sa amin yon. So, sabi ko, I hope that this will be addressed as soon as possible. It's causing me stress and anxiety. And this is, naman talaga, really baseless. Walang ground. So, I hope that this charge na almost $600 will be reversed immediately. So, yun, sabi nila naman, in-acknowledge nila yon, and then they will give it to the board for their approval. Kasi, syempre, lang naman yun, mga nagmamanage lang yung mga sumasagot. Pero, yung mga something about finances, it should be subject to approval ng condo board. Yan. So, after some time, like, after a few days ulit, bumalik na sila. Nung isang araw lang naman yun. And finally, nakakuha na tayo ng sagot. Ayan, after all the stress, napakahabang pasahan, no? Kailangan lang talaga assertive ka. Finally, nag-email sila saying that nag-a-apologize sila kasi yun nga, dapat daw na i-charge yun sa previous owner. So, there is like a misunderstanding. So, hindi daw pala dapat talaga i-charge yun sa amin. So, they are reversing it and kinakancel na nila yung invoice na sinend sa amin. Yeah. So, yeah. Kasi, ang laking bunot sa dibdib ng $600. Ang hirap din naman kasi na sa atin sisingil. Let's say, halimbawa nga, dahil wala naman kaming pet, paano kung meron, di ba, marami nag-walking dyan, paano kung hiniyaan niya? So, ang gagawin pala natin, nakabantay ka na parang security guard na, no pets here. Diba? Hindi tama. Okay lang yun. Kaya nga kami nagbabayad, o kaya nga tayo nagbabayad ng mga condo fee na kasi, i-maintain nila yung outside, diba? Yes, yung una pa, parang in-argue ko doon. Kasi, syempre, yung mga answer sa akin, very short. Okay, ito lang yung, kasi sod replacement to, you have to pay for it. Nag-notify kami, which is hindi ko na-receive. Sabi ko, ganun pala yun. Pag ni-notify ka, yun na yun. What if, ang ni-notify sa akin, I have to pay $10,000. Then, I have to pay for that one. So, ginanon ko. Kasi, sabi ko, parang it doesn't really make sense. Sabi ko, if it's really a thing that we are liable, we should be appraised of the ground. Kasi, kung basic yan na kailangan namin bayaran, like this, condo dues, so automatic yun. Hindi nang kailangan mag-explain kasi that is our responsibility talaga to pay monthly. Pero if this is like something a special assessment or hindi naman regular na natatanggap, so kung i-charge kami ng $600 or even $10,000, dapat may reason. Tsaka dapat may explanation agad. Oo. Diba? Kaya siguro, yun nga, hindi lang siguro talaga nakaka-communicate yung mga first line, yung mga empleyado na unang sumasagot. Kaya, yung nakakuha na lang ako ng later on na clear na sagot nung tumatawag-tawag na talaga ako. So, yun guys, no? At least, nasi-share ko sa inyo yung aming experience. So, baka kasi, malay nyo, ma-experience nyo rin yung mga ganitong bagay. So, huwag tayo agad-agad guys nagbabayad. Kailangan alamin muna natin kung ano bang reason, ano bang dahilan, or anong grounds. Diba? So, kasi buti na lang talaga. Kapag passive ka, parang ayaw mo ng sakit ng ulo, feel ko babayaran mo yan. Pero kung assertive ka, alam mo yung rights mo, dapat magtaka ka kasi something is not right na sisingilin ka ng $600 for no reason kasi for sod replacement. Kaya nga rin nung nabanggit sa akin ni Emma yan nung una pa lang, nag-react din agad ako kasi sabi ko, bakit natin ba kailangan bayaran yan? Naalala ko,
Yung time na nag-iikot pa lang kami dito, napansinan talaga namin yon. At saka, sabi ko nga sa kanya, kung kailangan natin ng preba, meron tayong video. Oo. Na kasi binibidyohan ko yun eh. Oo, bago pa kami lumipat dito guys, kalbo na siya. Kalbo siya. Yeah. So, kaya hindi namin talaga, kaya hindi ko rin matanggap talaga. Kasi guys, 600 is just, siyempre $600, ang malaking bagay yan. So yun guys, no, we are joined by Zion. Medyo na-interrupt lang tayo ni guys. Yun nga guys, sabi ko nga, syempre yung $600 is napakalaking bagay pa rin. Hindi biro. Oo, hindi biro yun. So, kung bulit sana, $50 lang yan. Okay parang, lang eh. Sige, parang hindi na magtatanong para matapos lang. Pero ito, kung $600, ano na rin yun, no? Budget na sa bahay yun. So, buti na lang din, nagtanong kami, yan, inilaban namin. Yeah, sabi ko rin naman sa iyo, baby, ilaban natin. Kasi wala naman tayong ginagawang ano talaga. Kasi magbabayad naman kami kung liable talaga kami or may nagawa kami something dito. Kasi syempre naman, even if common property yan, yung mga nasa labas, kung may kasalanan kami at nakadamage kami ng something, it's due to our fault, then we have to pay. Yeah, pero kung wala kaming fault, wala naman kaming aso, sinabi ko wala kaming dog, pet, or whatever, then how can it happen na sisingilin kami due to pet urine yung damage sa grass? So, yun lang guys, no, at least sana makatulong kung maging later on or currently, yan, may ma-charge din kayo ng any condo corp for any reason, it pays to like ask din, di ba? Para alam nyo kung ano yung binabayaran nyo, alam nyo kung ano yung like ground na pinagbabasehan nila. Yan, just know your rights. And yan, mas maganda yun. At least nakasave kami ng $600. Yan, rather than paying it kung, di ba, ano-ano kami easy-easy lang. Palambot-lambot ka, di ba? Kailangan maging ano pa rin talaga dito. So yun guys, no, I hope na nakatulong tong video na to. Kung guys, kung tingin niyo nakatulong tong video na to, please give me a thumbs up. Syempre, and don't forget na rin to hit the notification bell para mas updated ka ng latest video namin tatlo. Alright, so hanggang dito na lang. We'll see you on the next one. Peace!